Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ang ating weather update ngayong Friday, November 21, 2025. Merong apat pa rin na atmospheric system o weather systems na nakakaapekto sa ating bansa. Unahin natin yung dalawang main na nagko-contribute sa mga pag-ulan dito sa northeastern part ng Luzon. So ito po yung shear line. Yung shear line ay nagdadala ng maulap na kalangitan dito sa buong Cagayan Valley except dito sa Batanes at Babuyan Islands. Ganon din naman sa buong Cordillera Administrative Region. Ibig sabihin ay mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa mga binanggit natin na lugar. Lalo na dito sa Cagayan na kung saan ay nakapag-record tayo sa station natin ng humigit sa 100 millimeters. At ganoon din naman, dahil sa ITZZ, yung buong Southern Mindanao ay mataas ang tsansa ng pag-ulan at dahil naka-slant yung axis o yung posisyon ng ITCC ay maulap din dito sa southern and central part ng Palawan. Kaya mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan dun sa mga binanggit natin na lugar. Yung dalawa na minor, yung contribution niya sa mga pag-ulan, unahin natin yung hanging amihan na nagdadala ng malamig na hangin dito sa Batanes at ganoon din sa Ilocos Region. Mayroon pa rin niyang kasama ng mga kaulapan, although mga light rains lamang. And hindi po ibig sabihin na maulap tayo ay 100% na nauulan. So mataas lang po yung tsansa ng pag-ulan, pero posible din naman na hindi. Katulad dito sa Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies po yung ating forecast. Ibig sabihin ay mababa lang yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero dahil sa easterlies na kung saan ito yung pinaka nakakaapekto sa probinsya ng Aurora at sa Quezon, yung mga passing clouds, halimbawa po nitong nakikita natin sa satellite, kapag po yan, mga kaulapan na yan ay umabot sa Metro Manila, yan po yung nagdudulot ng mga pag-ulan for a certain period of time lamang. Short period of time, and eventually, yung movement po niya, nakadepende po doon kung hanggang gaano katagal or kung gaano kalawak yung mga pag-ulan na kanyang maidudulot. Bukod po sa Metro Manila, ganun din yung sa natitirang bahagi ng ating bansa, yung mga hindi natin binanggit. Lalo na yung mga karatig na probinsya ng Metro Manila, ganun din dito sa Visayas. Dahil po sa binanggit natin na shear line, tulad po ng binanggit din natin na mahigit 100 millimeters yung na-record natin nung kaninang umaga, nakataas pa rin sa 100 to 200 millimeters yung forecast natin dito sa Cagayan. Ang ibig sabihin ng amount na ito ay posible yung multiple floodings o yung kalat-kalat na mga pagbaha sa probinsya ng Cagayan. 50 to 100 naman dito sa probinsya ng Apayao at Isabela. Ang ibig sabihin naman ng 50 to 100 ay posible yung mga localized floodings o yung mga pagbaha dun sa mga bahaing lugar nakatira sa mga low-lying areas o kaya naman ay yung mga nakatira malapit sa mga rivers o mga ilog natin. And bukas ng tanghali hanggang sa isang araw na tanghali o Sunday afternoon ay mararanasan pa rin natin yung mga pag-ulan dahil magpapatuloy pa rin yung epekto ng shear line. Kaya 50 to 100 pa rin yung ating mga pag-ulan o mararanasan na amount ng pag-ulan dito sa probinsya ng Cagayan. At mababawasan naman dito sa karating nitong mga probinsya. Para sa magiging forecast natin bukas, magpapatuloy yung epekto nitong shear line, kaya naman yung northeastern part ng Luzon ay mananatiling maulap. Mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Ganun din naman yung epekto ng amihan, lalo na dito sa Ilocos Region, o particular na sa Ilocos Norte, at ganun din dito sa probinsya ng Batanes. Pero tulad ng binanggit natin, yung mga light rains ay posible pa rin na makaapekto dito sa mga binanggit natin na lugar. Dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, dahil hindi na ito naapektuhan o nadadalhan ng mga kaulapan ng easterlies, mababa po yung tsansa ng mga pag-ulan hanggang bukas. Pero sa mga susunod na araw, dun sa babanggitin natin, kasi meron pong potensyal na mamuong bagyo next week starting by Monday. Kaya papakita din po natin mamaya yung magiging progression o yung magiging pagkilos nito at yung mga maaapektuhan. So, dito naman po sa Palawan, ganun din sa Visayas at sa Mindanao, yung makakaapekto pa rin sa atin ay yung easterlies at yung ITCZ or Intertropical Convergence Zone. So, dito sa Caraga, ganun din sa Davao Region, sa southern part ng Mindanao, ay makakaranas pa rin tayo bukas ng maulap na kalangitan at nandun pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan. Ganun din dito sa Palawan. Pero dito sa Visayas at sa ilang bahagi ng Mindanao, ay mas mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan. Ito ay dadalhin sa atin ng easterlies at ng ITCZ. Nakataas pa rin yung ating gale warning. Although bahagyang nabawasan yung taas ng alon dito sa northeastern part nitong extreme northern Luzon, pero mas matataas pa rin yung alon na nakikita natin dito sa western seaboards, lalo na ng Ilocos Norte.
at sa mga susunod na araw ay mas mababawasan pa ito, pero nakikita rin natin na by Sunday, Monday, and Tuesday, muli ay magkakaroon tayo ng surge o paglakas ng hanging amihan na kung saan ay tutulong ito para tumaas ulit yung mga alon natin. Sa kasalukuyan, ang pinakamataas na alon kapag pumalawat po tayo dito sa mga seaboards na nakakulay pula, ang pinakamataas natin na alon na pwedeng ma-encounter ay hanggang 4.5 meters. Mataas po ito. Kaya inaabisuan pa rin natin yung ating mga kababayan, lalo na yung mga kababayan nating mangingisda o mga seafarers. Ito po yung binabanggit natin kanina. Ito yung Tropical Cyclone Threat Potential. Ito po yung product ng Pag-asa na kung saan tinitingnan natin kung may potential ba, may posibilidad ba na magkaroon ng bagyo sa susunod na 2 linggo. So dito po sa unang linggo ay nakikita natin kahapon po, pinresent ng ating kasamahan na nasa medium chance pa lamang yung development nitong nakikita natin na naka-number 1, pero ngayon po ay naging high na. Ibig sabihin, mataas na yung tsansa na magkaroon tayo ng sirkulasyon. Actually, may sirkulasyon na sa kasalukuyan, and then mas mataas na yung tsansa na maging low pressure area ito. At ang pinakamaaga na posible ito na makaapekto, lalo na dito sa northeastern part ng Mindanao, o kaya naman ay sa eastern Visayas, ay by Sunday afternoon. And then, pinakamararamdaman natin ito starting Monday hanggang sa mga susunod na araw. And tulad nung binanggit po natin, dahil mataas na yung tsansa na mag-develop ito, ngayon pa lamang po ay gusto na natin i-inform yung ating mga kababayan na mag-ingat po, lalo na starting by Monday, dahil magdadala rin po ito ng mga pag-ulan at ganoon din naman ng mga kaulapan. Sa susunod na linggo, from November 28 hanggang December 4, ay meron na naman po itong kasunod, pero nananatili pa rin naman po na mababa yung tsansa. At dito rin po namin gustong ipaalala na mahalaga po na makinig pa rin tayo sa mga ilalabas ng Pag-asa, lalo na patungkol dito sa development nung binanggit natin na posibleng maging bagyo. At kapag naging bagyo po ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ay papangalanan natin o tatawagin natin itong verbena. Para po sa mga sa inaasahan nating panahon, sa mga susunod na 3 araw, makikisuyo po, ipaki-next slide po. Ito po yung para sa Luzon, particular na sa Metro Manila, Baguio City and Legazpi. Sa Metro Manila po, by Sunday ay hindi pa rin natin mararamdaman yung maulap na kalangitan. Pero by Monday and Tuesday, yung binanggit po natin na sirkulasyon. Bahagya din kasi nabababa yung shear line. At posible na yung kaulapan na associated sa shear line at ganun din naman yung kaulapan dun sa binabanggit natin na bagyo na magiging yung sirkulasyon na may malaking potensyal na maging isang ganap na bagyo ay posibleng umabot sa Metro Manila yung mga kaulapan nung pinagsama natin na weather system na yon. At dito rin sa Baguio at Legazpi, makakaranas din tayo ng maulap na kalangitan hanggang Tuesday. Next slide po. At para naman dito sa Visayas, at ganun din sa Mindanao, simula Sunday hanggang Tuesday ay mararanasan po natin yung epekto ng sirkulasyon na papalapit pa lamang sa ating kalupaan. Next slide po ulit. Ayan po, katulad po ng binanggit natin, Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga ay magiging maulap po. Next slide po. Ang ating pong araw ay lulubog mamayang 5:24 ng hapon at muling sisikat bukas ng alas 6 ng umaga. Muli po gusto po natin paalalahanan yung mga kababayan natin, lalo na yung mga nasalanta po o naapektuhan ng bagyo, lalo na sa Cebu at sa ilan nating mga kababayan. Gusto na po natin ngayon pa lamang na i-heads up na may paparating po or may potential na magdala ng mga pag-ulan sa Visayas at sa northern part ng Mindanao. Kaya manatili po tayo na updated at mag-ingat po tayo. Huwag po natin kalimutan magdala ng payong at ganoon naman yung kapote para sa mga nagmomotor. Ako po si John Manalo. Ang panahon ay nagbabago kaya maging handa at alerto.